Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Sa bawat suntok sa atin ng hamon ng buhay, makakayanan natin itong labanan basta't handa tayong humarap dito na may paninindigan. Hello mga kabahagi and kawan! It's another beautiful Saturday and welcome to Sports Minded. I'm Kathy G. Kong Hei Fachoy! Kyong Hi Watsai! Kamusta kayo? Ayan, Happy New Year, syempre sa ating mga kapatid na Chinese. Ayan, eto na't pumasok na ang Year of the Dragon. Aba, ikaw ba ay swerte ngayong taon na ito? Ayan, Year of the Wooden Dragon. Diba? Sabi nga na, kaya nga I'm wearing red para daw you attract yung luck. O, diba? I-attract ang swerte. Kaya naman, dyan lang kayo dahil i-attract natin ang swerte, dala ng ating guest for today. Ayan ha, dahil puro swerte ang kanya inabot during his time. Aba, alam nyo ba, mga kabahagit kawan, marami sa ating mga kabahagit kawan na ang nagdala ng karangalan sa ating bansa. Diba? Pero iilan lang ang ating nakikilala. Diba? Iilan lang yung tumatatak talaga. Kung minsan magugulat na lang tayo, ay, naging bahagi pala na ang taong ito ng kasaysayan. Diba? Kaya naman, mga kabahagit kawan, kapit lang kayo dahil after or later, ipapakilala ko po sa inyo ang ating isa sa nagbigay ng lakas, makamit lang po ang medalya para sa bayan. O, diba? Makakasama at makakakwentuhan natin siya, makikipagsuntukan tayo sa kanya sa swerte. O, diba? Dapat yun ang ano natin. Suntukin natin yung kamalasan ngayong Year of the Dragon 2024 at syempre, kunin natin job naman tayo ng job para sa kaswertehan. O, diba? Tayo po'y napapakinggan po, mga kabahagit kawan, sa ating 1FM at Radyo Pilipino stations nationwide. Also, you may listen at www.radiopilipino.com, www.1fm.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account, 1FM at Radyo Pilipino. You may also text in at 0968-898-2503. Tuloy-tuloy na tayo, mga kabahagit kawan. Eto na, let's get ready sa ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba, si Archie Moore, siya lang naman po ang king of knockouts. At siya rin ang longest world light heavyweight champion of all time. 131 of his career, 186 victories were by knockouts at yung highest recorded in the sport. Wow, galing naman. Huwag kayong aharap sa kanya, baka ma-knockout din kayo. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Ito nakakaloka. Alam nyo ba, yung official boxing match between Geese Waldorf at ang isang bear, o, di ba, nakipagsuntukan siya sa isang bear. Actually, took place siya noong 1949. At yung bear na yon made to wear boxing gloves and a muzzle para ma-prevent, syempre, yung pangangagat niya. Syempre nga naman, hindi tao yung kalaban. Brutal punches were exchanged until finally, akalain mo, syempre, sino ba mananalo? Syempre, yung bear. Ang laki-laki niya, di ba? Yung bear po even won a belt for this monstrous win. Another one for the books. One for the Books. One for the Books. One for the Books. Ito marami makaka-relate dito. Kasi kung minsan, syempre, kapag ikaw busy ka, lalo na kapag athlete ka, celebrity ka, di ba? Kung minsan sinasabi niyan, suplada naman, ang suplado naman, hindi naman malapitan, hindi makapagpasign. Alam niyo ba, nung bata si Muhammad Ali, he asked Sugar Ray Robinson for an autograph. At nalungkot siya dahil nirefuse siya nito. Kaya, yun po ang tumatak at nagkaroon ng huge impact
dito kay Muhammad Ali, and he promised himself that he will always give autographs of all his fans. Sayang kung nabubuhay pa siya, nakapagpapirma pala tayo sa kanya, hindi siya suplado. Yan po ang ating mga one for the books. Magbabalik po ang inyong sports-minded at sa ating pagbabalik, standby na po kayo at ina-knock out na natin ang swerte sa ating guest for today dito lang po sa Radyo Pilipino N1 FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports-minded. Sports-minded. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports-minded. And Kong Hei Fat Choi pa rin sa inyong lahat. Happy Year of the Wooden Dragon. Eto na po. Welcome back to Sports Minded. I'm Kathy G. Papakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Eto lang naman ang kanyang mga peak of his career. Noong 1989, siya po ay Southeast Asian Games Kuala Lumpur, Malaysia bronze medalist. 1992 Asian Boxing Championship sa Bangkok, Thailand, nakakuha lang po ng gintong medalya. 1992 Olympic Game Barcelona, Spain, bronze medal. 1993 Southeast Asian Games Singapore, silver medal. 1996 Pre-Olympic Games Atlanta, USA, gold medal. 1997 World Championships Budapest, Hungary, silver medal. 1998 Goodwill Games New York, USA, bronze medal. At siya po ay naging national boxing coach from 2000 to 2011. At the rest is history. Masyado po marami. Pag binasa ko pa po lahat nung sinend po sa akin ito ng ating guest, Sir, hindi po nakakayanin. Baka po maubusan po tayo ng oras. Baka po hindi na ako makapagtanong sa inyo. Eto na mga kabahagit kawan, let's all welcome ang ating boxing Olympic medalist, Mr. Roel Velasco. Hello, Sir Roel. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo Pilipino. Ayan. At maraming salamat din sa sa aming pag-invite, Ma'am Kati, no? Maraming salamat sa iyo. At siyempre, nagpapasalamat po ako sa ating mga PSC chairman na si Sir Richard Bachman at sa kanyang mga commissioner, at sa ating ABA president na si Roby Puno at ang kanyang Secretary General na si Sir Marcos Manalo, at ang ating POC President na si Bambol Tolentino po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lalong-lalo na po sa mga nakikinig dito po sa Radyo Pilipino. Karangalan po namin, Sir, at maraming salamat, Coach, din sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ayan, para lalo pa kayong makilala. At syempre, sa lahat po ng pumupuno po ng Boxing Association, maraming salamat sa pagpayag sa inyo. Ayan, na makasama namin today. Ayan, ako, alam nyo, katulad nga po ng aking intro kanina, marami po ang syempre hindi nakikilala or hindi alam na ito pala, Mr. Roel Velasco, tumatak ang pangalan sa history. Sir Roel, Coach, kwentuhan mo naman po muna kami. From where yung family nyo po? Siyempre, alam ko mame-mention nyo dyan ang isa din sa nagbigay ng karangalan sa atin. Ilan po kayo magkakapatid? Siyam kaming magkakapatid. So 7 ang lalaki at 2 babae. Wow, puro so ang 7 lalaki na 'yon. So ang 7 lalaki na 'yon nakaranas talaga ng boxing, no, sa boxing ring. So ang kami lang 3 din ang pinagpala na nakapasok dito sa Philippine team. So yung mga 2 babae, kung naabutan din nila yung may women's boxer, baka nakaranas din sila. Baka nakaranas din sila ng boxing, no? Oo. Taga saan ba family nyo, Coach? Ang family namin, taga Bago City, Negros Occidental. So, ayun. Bata ka po ba? Mahilig ka na po ba sa boxing? Ayun, nung bata pa lang kami kasi, nung wala pa kami sa grade 1, kasi yung mga kapatid kasi namin nag-iensayo doon sa harapan ng aming bahay. Tapos nakikita namin, Sunyok, yan sabi mo na yan.
Yun yung naging silver din natin sa Atlanta Olympics, no? At yun kami nun yung pagkatapos kasi ng training ng mga kapatid namin, kami naman yun yung ang sumusuntok-suntok dun sa pansimbag na gawa sa sako. Oh, yun muna. Oo. Kinabit dun sa puno ng mangga. So yun, hanggang sa tuwing fiesta, may pa-boxing. So sumasali kami doon. So sa awa naman ng Panginoon at nananalo naman kami palagi ron, no. At saka yun, nung elementary, tapos naglaro pa kami sa mga division meet. Tapos natatalo pa ako noon kasi mga kalaban ko malalaki, kami maliit lang. Tapos nung high school kami, fourth year high school, so mayroong intramural. Opo. So sumali ako doon. So sabi ng mga Bago City official, sabi niya, pag nanalo ka dito, kunin ka namin para i-represent ka namin doon sa sa boxing at the park ko noon. Kaya yun. Tapos siyempre tuwang-tuwa ako dahil siyempre kukunin nila ako pag nanalo. So nanalo din ako, no. So ayun, kinuha nila ako doon. So natapos ko naman yung high school, tapos nung nag-housing na kami doon sa Bago City proper, doon sa boxing gym doon. Opo. So yun, nag-enroll din ako ng college noon. So talagang doon na Sir Ruel talagang umikot ang mundo nyo sa boxing. Oo, doon ako na umikot. Dahil kasi ang kapatid ko na si Nolito Boy Velasco, opo, pag tuwing umuwi siya, kasi nasa national team na siya eh. Dati nagpa-boxing siya, so duguin yung ilong niya, medyo maaga siya nag-retire sa pagbuboxing niya. So tinulungan siya ng kasama niya ring coach na si Sir Lucas, si Ting Ariusa. Oh, so bali sir, is it true, kayong 8 magkakapatid, or 9 po kayo so 2 babae, kayong 7 magkakapatid, gusto ng father nyo po, lahat kayo i-career yung pagbaboxing, di ba? And 3 sa inyo, including you po, ang tumatak yung pangalan sa mundo ng boxing. And you mentioned Nolito, and kayo po, and also Onyok Velasco na nagdala nga po ng karangalan din sa ating bansa. Kamusta po? Ano nangyari pa doon sa other siblings nyo? Kasi kayo po yung nangarir na 3 eh. Opo, yung kasi nung mga kapanahonan kasi noon sa kanila, opo, medyo hindi pa gaano yung active yung boxing talaga eh. Sa school pa lang yung medyo active. Opo. At saka yun, minsan may mga kapatid ko na nakakarating sila sa Iloilo, nagdumadayo sila doon, yung regional meet pa noon. Sumasali sila. So nananalo naman sila, kaso lang hindi ang kasi noon sa Philippine team medyo mahirap sila makapasok doon dahil parang isang team lang ang kinukuha. Okay. Kung sino lang yung nag-gold doon, yun lang kinukuha. Oo. Pero doon kaya hindi sila nabigyan ng pagkakataon din. I see. Pero doon, coach, sa school, nagkaroon din po ba kayo ng boxing matches po doon? Opo, meron po. Sa yun nga, intramural namin. Yun na yun. So may boxing noon sa school. Di ba, yun. Kasi noon, may mga rest namin, yung mga recess. So kami minsan, nag-sparring kami. May mga gloves kami, Talaga iba yung picture. Iba yung laro nyo coach imbis na mga agawan base, ganyan patintero, kayo sparring suntukan ng nyo Yung iba nagbabasketball, nagbabadminton, kayo hindi, gusto ko boxing, gano'n. Totoo yun. Dati naman, din naman ang laro namin, basketball din. Opo. Siyempre, napag-isip-isip din namin at pinagtanto din na sabi ko, pag sa basketball, pag nanalo ka, tapos ang height namin maliit lang, so hindi kami pwede sa basketball. Pang-boxing. Pag nanalo ka, by team. Samantala sa boxing, pagka nanalo ka, solo mo. Sa bagay, oo, kayo talaga. Coach, sa unang laban po ba, panalo agad? Knockout po ba agad? Doon sa laro, doon sa school? By points, nanalo ko by points. By points, siyempre, parehas lang din kami mga bagito Kaya, ayun, malakas din yung kalaban ko, malakas din si Monto kasi veterano na rin. So doon sa nyo, coach, sa school nyo, talagang ang hilig doon, boxing talaga.
Boxing kasi pati yung teacher namin doon sa high school, mahilig din talaga sa boxing kaya napapasok niya yung boxing doon kaya yung may I intramural kami, see. oo. Mm-mm. Tapos yung kapatid ko naman na tuwing uwi niya nang galing Maynila dahil sa Philippine team siya, nagpapaturo kami ni Unyok ng boxing. Kaya si Oh. Unyok yan, ano dapat yan, kanan, pero nagkaliwiti siya dahil sa akin, Oh, ginagaya niya yung posisyon ko, boxing stand ko. Oo. so kanan talaga si Onyok Velasco, si Onyok. Tapos naging Ah, kaliwete na. naging southpaw siya. Opo. Coach, sino ang ano sa inyo? Ang eldest ni Onyok? Ako ho, yung pangwalo ako, si Unyok pang siyam. Oh. Talagang isang team po, ha? Oo. Oo. Oo, Isang talagang team. masaya din kasi may mga obligasyon din kami lahat sa bahay pagka Opo. galing ng school, may mga kanya-kanya obligasyon sa bahay. May mag-igib ng tubig, may mga ganun eh. Pero May nakakatuwa po gasong kasi mga barako kayo di ba? Talagang biro mo, 7 na into boxing lahat. Parang wag kayong loloko-loko niyan, 'di ba? Gwardyadong-gwardyado sigurado yung yung dalawang kapatid niyo po na babae kasama yung mother niyo dahil yung po bang pagiging boksingero niyo, nasa side po ba yan ng father or even yung na mother side meron pong touch na din po into sports din? Ayun, sa mother side ko, meron silang, kasi nung una nun, yun talaga yung sa mother side namin, no? Kasi yun, kung naalala nyo si dating Leopoldo Cantancio. Oo, siya yung naging din namin yun, inspirasyon din. Oo, kasi siya yung nandun nandito sa Philippine team, pag umuwi siya, pumupunta siya doon sa bahay. So, din namin siya, iniidolo namin siya kasi lagi siyang nananalo din pagka tuwing nasa abroad siya. Lagi namin nababalitaan namin lagi. So, naging inspirasyon din namin siya. So, ang tito niya, yun din ang may hawak doon ng boxing association gaya ng yung pinangalan doon, Attack Attack yung pinangalan nila ni Sir Regalado pa noon. Nila ni Opo. Boy Regalado ang may hawak noon. Nila ni Sir ni Insan, ni Insan basta si Cantancio yung Opo. Bailon apelyido noon. Sa Kasi international Bailon yung nanay ko Sa international, sir, sino po ang iniidolo nyo? Yung sa international, yung mga inidolo ko, siyempre noon Muhammad. si Tyson. Sugar Ray Leonard, si Sugar Ray Leonard, Mm. yun ang iniidolo ko rin, at saka si Muhammad Ali, Oo, sila talaga yung mga the greatest boxer of all time. 'Di ba? Yes. Opo. Opo. Coach, sino ang naging inspirasyon mo or sino yung kanina you mention kung papaano kayo na motivate na mapunta into boxing? Tamang magandang tanong yan, dahil siyempre yung tatay ko talaga, Mm-mm. yung tatay namin, gusto niya talaga kami matuto ng boxing. Opo. Sabi niya sa amin, suntok ka lang ng suntok, jab street. Kahit pagod ka, sabi niya, ganun lang gagawin mo. Kahit Sigurado natutulog po ba, tatama. coach? Jab lang ng jab. Kahit tulog, jab ng jab. Lang, sabi niya, jab street lang, diretso. Kasi sabi niya, tatamaan yung kalaban mo. Kahit na pagod ka, ganun ka lang. Hindi ka rin basta-basta mapagod. Kasi pagka pa-hook, pa-uppercut, madali ka rin mapagod So yun ang talaga sa amin, naghimok. Kasi ang nanay namin, ayaw niya talaga na magano kami. Siyempre Mag-boxing naman. dahil siyempre ayaw niya na masaktan yung mga anak niya. Pero yung tatay namin talaga yun din ang nagpursige sa amin din. Yung tatay namin, Ayun. kasi yung tatay namin mahilig sa sport ng boxing at lagi siya naghahamon ng mga sports lang. Opo. Parang laro-laro lang. Sparring-sparring lang sila. Pero yung pa nila noon, yung gloves nila noon, tawil lang. Sinasapin na lang nilang tawil yung kamao nila. Ganun pa lang Oo, dati yun. nun Oo. Sino Oo, gusto oo. lumaban? May pustahan po ba yun, yun. coach? Sino gusto lumaban? Laban, Yun. may tatalian na yung kamay ng puting So, yan. towel. Yun na lang. Opo. Sila, sports lang. Hindi naman wala namang pustahan. Oo. Sport lang. Yun ang nila. Maganda rin. Akala At ko, least coach, merong girl sinong makakatalo sa akin dito? I-date yung girl na yan. Coach, syempre yung mention, yung father nyo, ang naging inspiration nyo at nag-motivate sa inyo to be into boxing. And yun nga, talagang siya, kayo magkakapatid, talagang gusto niya mag-boxing kayo And ang ganda nung teknika,
I like that. But before that, later, tatanong ko rin po talaga sa inyo, Coach, yung mga technique. Ano po yung tumatak sa inyo na sinasabi ng father nyo lagi? Aside from do sa technique na binigay niya. Ang sinasabi niya kasi, sabi niya basta pagbutihan nyo yung pag-iinsayo. Sabi niya basta disiplina lang sa sarili. Yun ang palagi niyang ano rin sa amin eh. Yung disiplina at saka yung kahit pagod ka na basta sumuntok ka lang. Suntok lang ng suntok. Makakadali ka rin, di ba? Oo. Tatama ka rin talaga. Ayun. Pero ganda rin. Totoo naman, nangyayari naman talaga. Oo. Mamaya itatanong ko yan, Coach, kasi syempre merong iba pagod na eh, di ba? Parang nanghihina na sa pagsuntok eh, di ba? Pero Opo. still, yung suntok pa rin ang suntok. So nakakapuntos pala yun. Nakasparing nyo po ba, Coach, yung tatay nyo? Hindi naman. Ano lang, baga siya, pag sumusuntok-suntok kami sa punching bag, Opo. tinuturuan niya kami na ganito lang gagawin mo. Kahit pagod ka, gano'n lang. Puro jabsit lang siya. So, nung ano kami, nadala din namin yon. Yung kita mo nung mga kapanahonan namin, puro kami damihan ng suntok ang labanan noon dati. Kasi puntos by ng puntos. yung scoring. Opo. So, hindi yung knockout, hindi yung lamang ka sa isang round, hindi padamihan. Padamihan ng job. By Ayun. computerized noon eh. Pipindot lang pagka tumama, pindot agad yung judges. Kailangan magsabay-sabay pa yung tatlo, mga ganun ba? Hindi naman sabay-sabay, isang click sila, ganun. Opo, ayun. Naku, talagang iba-iba ha. So, nag-e-evolve din talaga ang sports, nag-e-evolve din kahit yung anong klaseng sports yan, from boxing, basketball, at iba-iba pa. Coach, nung 1992, nakuha nyo ang Olympic bronze medal nung lumabang kayo sa Barcelona. Paano nyo pinaghandaan yon? Mahirap ba? And kamusta ang training? Pero Coach, sasagutin nyo po yan sa pagbabalik po ng Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back here sa Sports Minded with me, Kathy G, and of course, ang ating boxing medalist, Olympic medalist, Mr. Roel Velasco. Coach, ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Kanina nga, yung aking hanging question with you is yung 1992, nakuha niyo yung bronze medal sa laban niyo sa Barcelona. Paano po niyo pinaghandaan yun? Mahirap ba ang pagiging isang boksingero? Kamusta po ang training? Opo, no, talagang mahirap talaga kasi kumbaga dadaan ka muna sa mga butas ng crime bago mo marating yun eh. Kumbaga dito pa lang sa local, kailangan ikaw nang mananalo dito sa elimination round. Opo. Kasi pag natalo ka, hindi ka doon ipapadala i-represent yung Pilipinas para sa Olympic qualifying. Kasi yun ang first Olympic qualifying sa aming panahon. Kasi yun ang start ng first Olympic qualifying. Kung may qualifying bago ka makapasok doon sa Olympics. So pag hindi ka na-qualify, hindi ka makalaro ng Olympics. So yun ang naging unang-una yun na Olympic qualifying. So talagang mahirap talaga kasi mula nung pumasok ako sa national team 1988 November eh. Pero tapos ko ng SEA Games 1989, mga ilang buwan lang tapos Laban ulit. napatabak ako agad din sa SEA Games. First abroad ko rin yun, first abroad na competition ko rin. So siyempre yan sabi ko. Tapos nung talaga marami kaming dadaanan bago kami nakarating doon. Tapos 1989 tapos mga 1990 naglaro kami sa Taipei, nag-gold ako doon. Tapos 1991 naglaro ako sa World Championship. So hindi ako nakakuha ng medal pero nasa quarter final ako. Opo. Tapos 1992 sa mga bago mag-Olympics yung yung Asian Boxing Championship, yung Olympic qualifying, nag-gold ako doon. So, ang dami yung coach na Acropolis Cup, bago yung Acropolis Cup, yung parang tune-up fight namin or... may mga tune-up fight muna bago kayo isabak talaga. So, talagang pagod, no? Pagod na pagod yung katawang lupa mo, parang gano'n, diba? Totoo yan. Syempre... Pati utak mo. Exactly.
kulang ka sa pahinga, kailangan ano mo rin, i-relax mo rin Correct. kasi Opo, pag mindset. hindi talagang para ka na sa gira lagi eh. Oo, Opo. kasi ang isip mo, siyempre yung kalaban mo, yung iniisip mo rin eh. Mhm. So, Yung technique. yun. Opo. Yung tapos sa Seoul Cup, nag-bronze ako doon. Tapos na yan, hanggang 1992 sa Barcelona Olympics. Mm-mm. Ayun, medyo pinalad naman tayo kaya nakapag-uwi tayo ng gintong bronze Ayun. medal sa Yun pala yun. Barcelona. So, ang No, dami, no? una akong nakalaban. Yung Opo. mga nauna kong kalaban, yung Kenya. Pangalawa Kenya. kong, Ang una niyong Kenya. nakalaban. Ang Oo. hirap, no? Kasi akala natin, coach, akala syempre namin na wala sa inyong lugar, na napakadali lang. Of course, training kayo, dadaan kayo sa training, pero hindi. Ang dami, dugot pawis na inilaan ninyo bago kayo isabak sa competition. Kanino kayo Totoo unang yan. natalo, Oo. coach? At ano yung Kasi- naging mindset nyo after your loss? Kanino kayo unang natalo? Sa yung sa Barcelona Olympics, ma'am? Hindi, coach, sa history ng inyo pong boxing career, kanino po kayo, saan kayo natalo? Kanino kayo natalo? And papaano nyo mindset yung sarili nyo after the loss? Ayun, sa Kayunyok, natalo din ako. Tapos minsan natatalo ko rin siya. Tapos si Elias Ricardo, natatalo ko rin siya. Minsan natatalo niya rin ako. Oo. So, kaming tatlo, yun ang naging kaming tatlo niyan eh. Kami ang tatlo ang natira doon sa elimination para sa Olympic qualifying ngayon. Opo. So, yun, pinalad naman ako at ako ang... Kayo ang naisabak. Coach, syempre, di ba, yun nga, pare-pares kayong boksingero, tatlo kayong boksingero. Pero dun sa tatlo, I mean, kayo ni Onyok, nagharap kayo. Ano pong pakiramdam na ang makakaharap mo ay kapatid mo? Hindi ba sinabi Opo. ni Onyok, kuya, ako na lang ang pagbigyan mo? May ganun ba na coach? Walang usapan eh. Talagang... kung Laban sino kung talagang, laban. Walang kapakapatid, Opo. coach? Yun ang mindset namin, walang kapatid-kapatid kasi baga kaming dalawa nagtutulungan talaga para umangat eh. Opo, Oo. opo. Kaya lahat buhos. Pero pag akong tumama, yun yung sabi ko, pag akong tumama sa kanya, parang ako sa kanya, parang naawa na, gusto mo bang alalayan? Kaya pagka tinamaan ko siya, parang sa puso ko eh. Oo, nasasaktan kayo, Pero, syempre. pero pag siya, baliwala yun, hataw lang siya ng hataw. Basta bahala makabawi siya. Kuya, Yun ang niya eh. basta kuya, susuntukin kita. Pero ikaw, syempre, bilang kuya po, medyo parang pag na-hurt mo yung kapatid mo, nasasaktan ka, 'di ba? Pero totoo yan, ang ending, coach, kayo ang naging representative natin. Kayo ang Yes, nag-qualify. Kasi ako ang pinadala doon sa Olympic qualifying doon sa Bangkok, Thailand, yung Asian Boxing Championship Olympic qualifying. Pero after nung laban na yun, coach, anong sinabi nyo kay Onyok? Siyempre, natalo nyo siya. Anong sinabi nyo sa kanya? Hindi ba siya nagtampo? Hindi ba siya sumama loob? Dapat ako na lang kuya eh. Ano pong in-advise nyo sa kanya? Opo, talagang naman kasi siya, galing siya sa 45 kilograms eh. Opo. So ako naging 48 na rin. Siya 45, tapos umangat lang siya para makasali doon sa Olympic qualifying. So talagang pinilit niya rin. Kasi lahat kami talagang nagsisikap talaga kami na kami rin ang mapasama eh. Kami si Ricardo, si Onyok, ako, yan. Talagang magandang laban namin talagang tatlo. Talagang wala kang itatapon eh. Opo. Kahit sino ipapadala mo. At saka si Onyok kasi medyo bata pa ng konti. Kaya nung ako napadala, sabi ko tuloy-tuloy mo lang. Kasi sabi ko baka sa sunod ikaw naman. Ayun. Yun ang Tinanggap naman advice niya po. ko sa kanya. Tinanggap, okay naman po siya. Opo. Okay naman kasi after naman nun, siya naman ang nagdala ng medalya sa Pilipinas. Ayun. Kumbaga, Yun, naging inspirasyon niya rin ako sa kanyang pag-silver medal din. So wait for your time to shine. May araw ka din. Parang ganun ang gusto nating gusto nyo sabihin kay Onyok. Kapatid, wait ka lang dahil darating din ang ang time mo. Ayun, si Elias Ricardo, ganun din. Opo. Nakasama rin siya sa
sa Atlanta Olympics. Sila New York magkasama. So naka-quarter final din sila sa Kaido. Pero ang timbang ni coach sila, ngayon kasi kasama ko na siyang coach dito sa Philippine team. Opo. So naging 51 kilogram siya. So ako naman, nagbaka sakali din ako na Tumaas pa. kasama din ulit sa, kaya umangat din ako ng timbang para si Unyok naman ang pagbibigyan ko. Si Unyok sa 48 kilograms, light flyweight. Panik Ako naman naman, kayo. Umangat ako ng 51 kilograms sa flyweight division. Yun, share kahit yung makatapat ko naman doon. So ngayon, medyo naman, kasi sabi ko, okay lang kasi ako pa hindi makasama kasi para kayo naman ang mabigyan ng break. Ayun. Coach, So yun naman ang mindset ko. kanina you've mentioned about the technique. Kasi nga, so one technique na tinuro sa inyo coming from your father pa is job ng job, 'di ba? Para kahit na ano mangyari, suntok ka lang ng suntok, pupuntos din naman yan eh. Meron pa ba po bang ibang technique para maka-knockout agad? May ano po ba yung, Meron naman. ano po yung technique na parang pag suntok mo, bagsak agad yung kalaban? Sa kapatid ko naman nang nanggagaling yung mga technique naman na level up, no? Opo. Si Coach Nolito Velasco. Siya naman ang tuturo kasi galing siya sa Philippine team eh. So mayroon siyang mga napupulot din sa mga bawat tournament at in-apply niya sa amin. So ngayon ginawa namin din, no? So ang bawat suntok ng kalaban, nagka-counter kami ng straight hook, straight, ganon. Kaya malaking bagay din yung mga ganon kasi yun ang mga effective punches eh. Ayun. Pagka sumuntok ng kalaban, kailangan may counter ka kagad para hindi pa lumayo yung kalaban. Once na mabagal yung counter mo, wala ka nang abutan, wala kang tatamaan. Correct. So kailangan presence of mind talaga, coach. Yes, ma'am. Oo, kasi I remember before kasi I used to, yun nga, I think na-mention ko rito to Carlo Paalam when I interviewed him. I used to cover boxing coach eh. I was a ringside before, ringside reporter. So talaga nakita ko yung mga boxer, talagang pagkasuntok, kailangan nakasunod agad kasi or else, maiiwanan ka, masusuntok ka ng masusuntok. Yan din ba, coach? Ang itinuturo nyo, now you're in a coaching, Yes, ma'am. Yes, ma'am. na nasa coaching na po kayo ng Philippine Pagka team. nagli-level up din ang mga turo namin, ma'am, hindi lang yung sa amin na mga naranasan. Kailangan i-ano mo rin, i-level up mo rin para, kasi alam mo naman ang labanan ngayon pa, na rin eh. Pa-level up na rin. So, ina-apply namin. Pero na-apply pa rin namin yan. Mga ganyan na mga effective punches na yan. At saka minsan mga counter punching sa uppercut sa body. Opo. Yun, mga contra-attack. Yung mga ginagamit namin palagi din. Kasi, kailangan din kasi sa once sa isang boxer, sa amateur dito sa Olympic, sa mga sa aming yung asosasyon dito. Kailangan kasi puro ka mabilis. Kasi pag hindi mo makuha sa power, yun ang sinasabi ko nga lagi sa mga boxer. Opo. Once na pag malakas yung kalaban, so kailangan ang gagawin mo, hit and run ka. Hit and run. Pagka nakita nyo siyang pagod na siya, doon yun na siya pasukin. Ayun. Doon ka. Kaya tapos tinuturo din naman dito ng mga coaches din na sila ni Coach Don Abnet at mga ibang mga kasama din natin mga coaches. So, ang ginagamit ngayon, mga half distance, short distance, kumbaga nandiyan lang sa harapan ng kalaban. So, minsan ina-apply ko rin yung hit and run kasi napaka-importante din yung hit and run. Hit and run, Pag once na-hit mo na siya, alis ka. kuha kang lakas, balikan mo, suntokin mo ulit. Yes. Ayun. Ganon. Ayan alam nyo na po. Isa sa technique yan, hit and run. Sa boxing we're referring to boxing, coach. Linawin natin kasi baka mamaya may mga mag-hit and run dito. Linawin natin, hit and run sa boxing. Delikado yun, may sasakyan yun. Delikado yung kulong ang aabuti mo doon. Wawa yung ma-hit nila. Oo, hit and run po ang application sa boxing. So hit mo, takbo ka. Suntok, alis side, in and out. Yan ba? Kaya kailangan mabilis ang para hindi katamaan ng kalaban. Yun ang taktika doon. Once na paglamang ka na kasi kailangan may ganun kang taktika eh. Kasi pag-aaralan ka rin nila pagka nandun ka pa rin nandun sa harapan niya. So kailangan ang gagawin mo, hit and run naman para parang enjoy ka na dyan kasi lamang ka na eh. Parang laro-laruin mo na siya eh. So nagiging rin yung kalaban mo, naging pressure din siya. Gusto niya rin makabawi. Talaga kailangan lansin mo, coach, no? Napaka-importante talaga ng mind setting, ng importante na presence of mind kapag nasa ring ka, no?
Para Totoo po yan. No. Kailangan marami kang mga taktika. Lansi Opo. yan. Sabi mo nga, lansi. Yan. Mm. Kailangan may lansi ka. Hindi pwedeng dumiretso ka ng pasok. Kailangan may mga lateral Kailangan movement ka rin paano ka, yan. medyo malikot ka. Dapat ganun ba, coach? Totoo Oh. yan. Oo, Kasi, yun nga. Sa amin kasi noon, sa bilis namin dinadaan yung mga kalaban kasi malalakas sumuntok, lalo mga European, mga Cuba, malalakas sila sumuntok. Kaya, So yun ang babagal-bagal ginagawa sila. namin. Pero kailangan ba, coach, stamina training rin para tumagal? yan ang number one talaga na kailangan, yung stamina. Kasi ang labanan talaga sa boxing, hangin eh. Once na kahit na magaling ka na boksingero, pag wala kang hangin, tatalunin ka ng hindi magaling na boksingero na puno ng hangin. Hindi hangin sa ulo endurance. Naku, pag hangin sa ulo, sigurado po yun. Bagsak agad yun. Pag hangin sa ulo, sigurado talo na tayo doon. Ayun, kailangan talaga. Kasi dahil mabilis mapagod, pag wala kang stamina, so na very important. Kaya pala nakikita namin yung mga training nyo, di ba? Na, diba? oo, ibang klase yung mga training nyo. Pangpalakas talaga ng stamina eh. Coach, Kasi oo. yan kasi pag wala kang hangin, nagiging bubo ka na boksingero eh. Magiging parang hindi ka na marunong kasi ang isip mo na gusto mong sumuntok tapos yakap, parang panggugulang na lang lahat ng gagawin Oo, mo. dami wala kasi kang coach eh. Masyadong loving kapag nasa ring na, no? Oo. Masyadong yumayakap na ng yumayakap. Namimiss na yung kasi kalaban. Kanya, nawawala yung galing nila. Ayun. Dahil hindi ka magaling, pag napuno ka ng hangin, nagiging magaling ka kasi nilaro-laro mo na yung kalaban mo na magaling. May kaya pala, no? Pakita natin parang easy-easy lang sa kanya. Parang very cool na lang siya pagdating. Kasi alam niyang kaya niya na. Oo. Diba? Coach, ano yung training para sa stamina? Nagbuboxing ka ata, mama. Actually, gusto ko nga po yun, coach. Hindi, na ano lang po ako, coach, during the time that I was covering ring, yung boxing. Ina-observe ko po yung mga boxer when I do my reports. So, kaya medyo nagkakaroon po ako na idea papaano sumuntok. Kaya ingat-ingat po dapat yung mga kalalakihan dapat para hindi masuntok. Coach, ano po yung training para sa stamina? So kailangan mo mayroon kang training na endurance no? Kasi general preparation, tapos yung paano na yung mayroon kang speed, mayroon din ganoon, no? Kasi ano yan kumbaga ang training kasi parang pyramid yan. Opo. Pataas na pataas, tapos pababa na pababa pag malapit na yung laban. Pagka palaki Pahinga na palaking training, Opo. pabawas naman ang training. So speed naman ang doon, high intensity naman. Pagka dito naman puro endurance yan. Medyo mabagal pa ng konti pero ang endurance ang dinidevelop doon. I see. So Tapos yan. until pababa na para medyo Pababa nare-relax na yung puro speed katawan. na lahat. Yan. Ayun, ganun pala yun. Oo. Kasama ba dyan, coach, ang marathon running? Doon sa sa Meron din kami ganoon yung road run yan. Meron kaming road run. Meron kami mga park lake yan. Meron kaming sprinting lalo pag malapit ng competition. Opo. Puro speed na yan, I see. I remember kasi napanood ko noon during yung pinapakita nila kapag nagde-training si Senator Manny Pacquiao din eh. 'Di ba? Parang running ganyan. Oo. At saka yung napanood na si Rocky Balboa. Yan. Puro din siya, endurance din. Endurance. Puro akyat sa bundok. Kaya kailangan talaga hindi po pwedeng lalamya-lamya ka kapag you're into boxing. Kailangan ready ka. Ayun, nako. Coach, meron eto muna. Dumating ba sa time na nagamit nyo ang pagiging boksingero nyo sa totoong buhay? I mean, referring to, meron bang mga umaligid dyan at sumubok ng inyong lakas outside the ring? Pero coach, sasagutin mo po ulit yan sa pagbabalik ng Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino and 1FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Balikan na natin si Coach Joel Velasco. Siyempre, sa ating katanungan, dito pa rin po yan sa Sports Minded. Marami kasi siyempre kapag merong mga gulo talaga, hindi natin maiiwasan yan, Coach, di ba? Siyempre, bilang isang boksingero, bilang sa pamilya ng mga boksingero, dumating ba sa point, Coach, na nagamit nyo yung pagiging boksingero nyo in real life talaga?
Totoo po, no? Talagang nakaranas talaga kami niya na, ano, Mhm. doon nangyari sa Harrison Plaza pa doon diyan sa may Rizal Pasay. Memorial. Opo. Oo. So parang namukhaan nila kami. Ginanon ng ano kasi sunod ng sunod doon sa kanila, sa Mhm. kanya, Mhm. yung bata na yon. Opo. So doon sa Harrison Plaza na ikot-ikot muna kami kasi sinusundan kami nila kahit saan punta eh. Grupo sila, coach. Group sila. Oo, grupo sila Tapos, kami, mga tatlo, mga apat lang kami. Si opo. Unyo, kasama pa yon. Mhm. So pag attack nila sa amin, sumuntok kami. Tapos umaalis na sila. Oo. Sa bawat suntok namin, hangin lang tumatama. Baga umaalis na sila kagad. Oo, Oh. parang kansi lang sila. Oo. Parang Ah. lang ba? O yun. Tapos hindi na, umalis na sila. Di naman pala kayo kaya, coach eh. Magyayabang Oo. lang. Tapos tinawag kami sa security guard. Oo. So ayos naman namin, wala nang problema kasi nagpakilala kami, sila naman ang nag-una, hindi naman kami Oo. nag-ano. Baka naman, Kasi coach. ano naman talaga, pag mga ganyan mga ano, kailangan mahaba lang talaga ang Pasensya mo. pasensya. Exactly. Lagi kong ina-advise din yan sa mga boxer natin na Opo. kailangan mahaba ang pasensya nyo, huwag kayong maging mainit kasi Mhm. pagka pinasok nyo, kayo rin ang matatalo pa rin kasi Totoo. kayong kakasuhan, kayo Totoo, ang exactly. Kayo masisira. Opo. Baka naman, Opo. coach, nung time na yun, gusto lang magpa-autograph sa inyo, kaya po kayo sinusundan. Oo. Kaya sunod sa inyo, yun lang po pala yung reason. Imagine niyo hangin lang, tumakbo na eh. Malamang takot po talaga sa inyo yun. Coach, eto, syempre, bago tayo pumunta po sa mga katanungan ng ating mga listeners, meron po ba kayong mga ritual na ginagawa? Meron po ba kayong specific food na kinakain or sinusuot before the fight? During your Opo, times na lumalaban kayo? May Totoo pampaswerte yan. ba kayo, coach? Lalo na ngayon, year of the wooden dragon. O ano ngayon, Chinese New Year, coach? Ano ba pampaswerte nyo? Totoo yan, maganda yung ano mo, totoo yan, sinasabi mo kasi kami pag nasa laban ako, din ako nagpuputol ng kuko, ng buhok. Kasi pagka kasabihan kasi ng mga matatanda no na malas yan pagka nagpaputol ka ng mga kuko at saka buhok pagka may laro ka. Ganun, okay. Pagka galing mo na sa kwarto mo, huwag ka nang bumalik. Kung may nakalimutan ka, huwag mo nang balikan. Paano po yung Yan pag may naman gusto ako, kayong tapos- utos nyo na lang? Ha? Pag- Pwede yung gano'n, no. Tapos, yun, ang ano ko, ang panalangin talagang Yes, number of one, course. puhunan talaga kasi yan ang kakampi namin pagdating sa taas ng ring. Alam nyo, coach, ang dami pang gusto kong itanong sa inyo, ha? Ang dami ko pang gustong makuhang information sa inyo. Of course, syempre, bilang isang boksingero at bilang isang national coach na ngayon. Pero bigyan naman natin ng chance yung ating mga listeners. Ito po, ang ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Si Erlinda Sagun po, sabi niya, anong meron po sa boxing na wala sa ibang sports? Yan. Sa boxing kasi nakaka-addict talaga pagka natuto ka ng boxing. So, yung ano dyan, ang boxing kasi ano talaga eh. Lahat naman ng sport, kailangan ng utak talaga dyan. Yung kailangan matalino ka rin sa labanan eh. Hindi pwede yung suntok ka lang na suntok. Kailangan nag-iisip ka rin kung paano ka tumuntok at paano ka kumounter, paano ka dumipinsa. Yun ang ano talaga dyan eh. So sa boxing kasi parang ano siya eh, parang enjoyment lang din ba? Oo, kaya nakakaiba rin talaga Saka ang boxing kasi pag exercise Pwede- na rin, coach, no? yan, kasi lahat ng parte ng katawan mo gumagana lahat. Tapos kahit naglalakad ka lang, anytime pagka may sumuntok sa'yo, makakounter ka kagad. Tama. O, yun, isa sa mga self-defense din po, no, coach? Self-defense po. Ayun. Parang gusto ko magpaturo kay coach. Paturo kay Pwede, akit ka rito ma'am sa Baguio. Sige, coach. Ay, malapit lang po kami. Diyan lang kami sa may Diyan naman po kami sa may Agoo, sa may Tubao. Diyan kayo sa may sa La Union, ano? Opo, diyan lang po kami. 30 minutes away from Baguio. Ay, bala. Opo. Ayun, pag may time ka, akit ka lang dito. Ay, sige coach ha. Hanapin ko po kayo dyan ha. Tapos, Oo, tuturuan nyo po ako yung mga technique po coach at yung mga proper paano po, sumuntok ng knockout agad. Sabihin mo lang sa gwardiya. Sa Teachers Village po kayo, coach? Kasi na may mga advice naman yan galing sa PSC. So pag sinabi mong Coach Roel Velasco, sabay ilag ka.
Gaganon ako, coach, ha? Baka bigla ako masuntok eh. Hindi pa ako magpapaturo pa lang ako sa inyo eh. Para pagbaba ko ng Baguio, kasi sila na rin iilag na rin sa akin pag sinabing Kati G. Coach, sabi ni Ricky Boy of Lucena, ano po yung pinaka-worst na injury na nangyari sa inyo? Ang sa akin, ang mga injury dito lang sa sa knuckles dito. Tapos tinamaan ko yung kalaban ko noon na tumba siya. Tapos namaga yung yung knuckles ko. Oh. Wala namang... Na-fracture. Wala naman, coach. Kaya ice lang ang katapat. No, tapos sunod na laban ulit. Laban na ulit. May ganun ba, coach, na dumating sa time na medyo may iniindakan sakit tapos may laban kayo? Opo, yung minsan yung tuhod namin kasi minsan na-overuse minsan sa kasi minsan nagba-basketball kami. Kasi kasama rin minsan sa training yung basketball eh. So minsan okay. pag nagre-reduce ka, pagka talon ka ng talon, minsan na rin yung tuhod eh. Na-injure din. Oo. Ayun. Baga nagre-reduce ka na, nabawasan yung ang fluid sa tuhod mo. So yun. Doon nagkakaroon din kami ng injury. I see. Pero nawawala naman. Coach, gaano katagal yung healing period after each game? Yung mga pasa at maga. Kapag after, di ba, may laban, tas gaano po katagal? Pagka may pasa ka, mabilis lang kasi ice lang din ang katapat. Namumulan ng pagkatapos yan eh. Pag mahirap lang talaga, yung may putok ka, yung bitak. Kasi tatahiin po no? Patay, hindi ka na makalaro talaga yon. I see. Isang buwan o ganun, mga ganun. Matagal-tagal yung healing po nun. Kaya totally healed kasi bubuka opo. Oo, puputok ulit yan pagka tinamaan ulit. Oo. Ang sakit. Ang sakit po pala nung pakiramdam na meron ka ng sugat tapos sinusuntok pa yung sugat mo. Yun. Kasi naranasan nyo ba yun, coach? Nung time na naglalaro kayo, may sugat na kayo, tapos ang atake ng suntok doon pa rin po sa may sugat ninyo. Opo, totoo yan. Sa ilalim ng mata ko, yan, minsan na-target talaga nila. Minsan kasi, mga lalo mga Cubano, yung tuturo nila, dito yung nila, yung... matalas po. Tatamd nila, yun ang pinapatama nila minsan sa mata mo. So pagka ganun ka, atakihin ka nilang atakihin. Oo. Yun ang technique nila. Pag nakita nila medyo putok na yung mata mo, doon naman, talagang doon pa rin nila aatakihin. Yan ang mga bad tactic nila. Ganun na. Hanggang sa boxing, may mga bad tactic din sila eh. May mga ganun din po pala. Honest ka lang sa boxing kasi kailangan meron ka rin mga bad tactic. Kayo ba, coach, meron kayong bad tactic? Ako, wala. Hindi patas ako maglaro. Dapat good lang. Yes, Opo. Kasi babalik sa yan eh. Tama, opo. Yan yun na po sila. Natatalo nyo naman sila di ba? Coach, bakit po naglalagay ng petroleum jelly sa muka during the game? Totoo yan. Kasi para hindi kayo basta-basta maputukan. Hindi kayo basta-basta. Para na moisturize yung face. Parang dudulas-dulas lang ng konti yung suntok. Pero allowed po yun. Allowed po yun, coach? Basta manipis lang. Manipis lang. Huwag yung makapal. Yung halata masyado. Ilalagay mo na yung buong petroleum jelly sa mukha mo. Obvious na dudulas. Yan. Pag halata ng repair yan, stop niya yan. Tapos papunasan ng towel yan. So tamang pahid lang, parang lang, to moisturize the face, parang ganun lang po ko. So hindi basta-basta. Ayun. Sabi po ni Mark Cruz, para po sa inyo, anong klaseng fulfillment ang inyong nararamdaman kapag nananalo? Siyempre, kakaiba talaga yung pag nanalo ka para sa bayan eh. Opo. Kasi hindi para sa sarili mo, hindi para sa bayan. Talagang tuwang-tuwa ka. At saka kumbaga narating mo yung mga pangarap mo. Opo. Si Joanne Reyes po, coach, dumating po ba sa point na naisip nyo if para sa inyo talaga ang boxing? Minsan naisip din namin na parang ayaw na rin kami. May mga ganun minsan lalo pag minsan natatalo-talo ka sa sparring. Minsan parang nag-iisip ka, grabe na insaya namin. Tapos natatalo pa ko sa sparring, parang gusto ko na umuwi. Ganun ang mindset. Pero sabi ko nga, kailangan kinukontra lang namin lagi na kailangan think positive lang. Total, sabi ko nga, nandito na tayo eh. Kumbaga, kung sa ulan pa, nabasa na tayo, kailangan sugurin na natin to. Correct. Andiyan ka na Bakit ka pa susuko, di ba po? Laban na, di ba?
Oo, Yes. pero kasi 'di ba, meron po ba na hindi okay sa sparring pag na mga karamihan ng sparring hindi okay, and then pagdating po sa actual fight talaga namang bag yung medal. Yan ang maganda doon kasi baga sa sparring, okay lang mabugbog ka sa sparring, pero pagdating sa laban, kailangan sila no ang mabugbog mo kasi napag-aralan mo rin. Oo. Yun ang ano diyan, kailangan kasi pag-aralan mo talaga yung mga kalaban mo bago mo ano, kasi pag hindi mo pinag-aralan, ikaw mahirapan. Pag pinag-aralan mo, para fight easy na lang. Correct. Ayun. Naku, Coach, maraming salamat sa pagsagot po ng mga katanungan ng ating mga listeners. Pero hindi pa po tayo natatapos dyan, Coach. Ito na po ang ating final question. Dito naman po tayo sa ating Fast Break. Fast break. Fast break. Fast break. Parang kulang talaga yung oras natin, Coach. Pero ito po, mabilisang tanong na lang po ito, Coach, sa inyo. Mabilisang sagot. Are you ready, Coach? Yes, ma. Daytime training or nighttime training? Daytime training. Suntukin mo o suntukin ka? Suntukin ko. Uppercut or hook? Uppercut. Sa gulo, lalaban o tatakbo? Pakiramdam. Sa gulo, tatakbo. Matrain ni Manny Pacquiao o makalaban si Manny Pacquiao? Matrain si Manny Pacquiao. Complete the sentence. Mas malakas ako kapag Malakas ako kapag puno ako sa ensayo. maanghang o mapait? Ha? Maanghang o mapait? Mabait. Mapait. Muhammad Ali or Mike Tyson? Mapait, akala ko. Mapait. Mapait lang para ano. Muhammad Ali o Mike Tyson? Muhammad Ali. Anong mas mahirap, pagbaboxing o buhay may asawa? O pagbaboxing. Kala ko tagal doon, Coach, ha? Kung magkakaroon ka ng superpower, ano po ito? Yung lakas at saka speed. Ayun. Thank you so much, Coach. Thank you so much, Okay. Coach Ruel Velasco, for being a good sport. Pero hindi pa po tayo natatapos dyan, Coach. Hingin po muna namin your final message para po dun sa mga nag-a-aspire to be like you. Gusto ring maging boksingero and maging coach ng national team. Go ahead, Yan. Coach. Okay, so sa lahat ng mga nais magsali ng sports o boxing, especially sa boxing, no? Kailangan lang talaga, paulit-ulit ko yung sinasabi sa mga boxer natin dito na kailangan mayroon kayong STDDD. Dabihan nyo, Coach, ha? Kasi pag STD lang, parang iba po ang tunog nun, Coach. Sexual transmitted decision. STTD. Kailangan, wala, yung STD na yan, lumala wag yung nagiging STDDD. Opo. So, may meaning yan. Sipag, tiyaga, disiplina, determinasyon, at higit sa lahat, dasal. Sabi ko, pag mayroon kayo niyan, sigurado, aasinso tayo. Nice. Pag daladala nyo pati sa pamumuhay, sigurado, gaganda din ang buhay natin. Very nice. Very well said, Coach. How about doon sa mga magulang po na may anak na gustong pumasok into boxing pero natatakot? Ayun, sa mga parents naman, huwag kayong mag-alala dahil ang boxing talagang yan. Kasi hindi naman to suntukan lang Kumbaga tuturuan yung mga boxer, yung mga anak nyo ng tamang pagsuntok, tamang depensa, at tamang pag-counter. Kasi hindi naman sila yung salo lang ng salo. Okay. Kaya mga parents talagang ina-convince ko nga yung Philippine Sports Mission, PAOC at saka yung ABAP na dapat i-open natin yung boxing gym natin sa mga nanay, sa mga bata. Yes. Para magiging malawak ang kanilang Kaalaman. Opo. dahil sabihin nila sa mga anak na, anak, maganda pala yung boxing kasi natuturuan kayo ng tamang Exactly. Para imbes na sa chismis po, chismisan, boxing na lang po. At Coach, welcome po ang aming programang Sports Minded para po sa inyong mga panawagan, para po sa inyong mga encouragement na gusto pong pumasok sa mundo ng boxing. Yes. Maraming salamat po, Coach, sa inyo pong oras na ibinigay po sa amin. Thank you so much din sa FinCotton, sa atin pong sponsor. Coach, saan daw kayo pwedeng i-message doon sa mga gusto magpaturo po sa inyo? Ayaw, punta kayo ng Baguio.
Dito sa aking Facebook, mayroon akong Facebook, Ruel Velasco Ole. At saka kailangan lang talaga, 'di ba, yun nga ma'am, yun lang basta yun lang natin, yung may tutulong natin, yung tuturuan ko sila ng basic fundamental sa boxing. Nice. Para matuto sila kung paano ito pala, para maano nila ma'am, no, ma-realize nila talaga ito pala yung boxing, madali lang pala, parang science lang, ganun yung natin. Ayun. Thank you so much. Ayan, at maraming yes, coach. Salamat pala Mama Kati G sa iyong pag-imbita sa akin dito at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan. God bless you all. Thank you so much. It's our pleasure po, Sir Ruel Velasco. Again, maraming salamat po mga kabahagi at kawan sa pagsama sa amin ng ating boxing Olympic medalist, Coach Ruel Velasco, dito po sa Sports Minded. Until next Saturday, mga kabahagi at kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone. Kong Hei Fat Choy!